Sa ulo ng mga balita sa Pangasinan. Pagbabantay at agarang pagtugon sa epekto ng habagat tinututukan sa Pangasinan. Higit 5,000 senior citizens sa Binalonan nakatanggap ng rice subsidy. At 51 barangay sa Pangasinan lubog pa rin sa baha. 501 na pamilya nananatili pa rin sa evacuation centers. Unang ratsyada. Patuloy ang pagbabantay at agarang pagtugon ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa mga Pangasinense na naapektuhan ng habagat. Bilang chairman ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, pinangunahan ni Governor Ramon Monmon V. Gico III ang patuloy na koordinasyon at pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Kasama ang mga PDRRMO responders at katuwang na ahensya, tuloy-tuloy ang rescue operations at paghahatid ng relief assistance sa mga lugar na nangangailangan ng agarang tulong. Binigyang puri din ni Governor Gico III ang mabilis na pagkilos ng mga municipal at city disaster risk reduction and management offices, response clusters, responders, mga miyembro ng council at health workers na patuloy na nakaantabay para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng bawat Pangasinense. Sa gitna ng patuloy na pag-ulan at epekto ng habagat, tiniyak ng pamahalang panlalawigan na mananatiling handa, mabilis at maagap ang pagtugon sa anumang pangangailangan ng mga Pangasinense. Aabot sa 2,449 senior citizen beneficiaries mula sa 12 barangay sa Binalonan ang nakatanggap ng tig-2 sako ng 10 kilong bigas sa ilalim ng Assistance to Indigent Individuals or Families Rice Distribution Program o AIIF-RDP ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan. Nauna nang naipamahagi ang rice subsidy sa iba pang mga barangay sa Binalonan, kaya't kung susumain ay nasa mahigit 5,000 senior citizens na sa bayan ang nakatanggap ng bigas. Bahagi ito ng patuloy na programa ng pamahalang palalawigan na naglalayong makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan at seguridad sa pagkain ng mga Pangasinense. Sa pangunguna ni Governor Ramon V. Gico III, patuloy na inihahatid ng pamahalang palalawigan ang rice subsidy program sa iba't ibang bayan sa Pangasinan upang matiyak na mas maraming pamilya, lalo na ang mga nangangailangan ang makikinabang sa programa. Abot bewang na tubig at kalsadang hindi na madaanan dahil sa baha. Ito ang naranasan ng mga residente sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan dahil sa sunod-sunod na ulang dulot ng habagat. Ilang residente ang patuloy na lumilikas dahil sa baha. Sa pinakahuling datos ng Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na sa 51 barangay sa probinsya ang lubog pa rin sa baha. Sa amin pong situational report, ang mga LGUs po natin na mayroong medyo marami yung kanilang flooded barangays ay si mga Tarab nasa 11 po, habang si Lingayen and Binmali ay nasa 6 na mga barangay. Si Calasiao nasa 17 na barangay po. Samantala, aabot sa 501 na pamilya o 1,717 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers. So, ongoing po kasi ang consolidation namin ng updated reports nila kung ito bang mga pamilyang ito ay sila ba ay safe na rin na nakauwi or makakauwi, given nga na gumaganda naman yung panahon sa province po natin ngayon. Tuloy-tuloy pa rin naman ang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong individual. Inaasahan namang huhupa na ang baha sa mga susunod na araw dahil sa paghina ng ulan. We're hoping po na ganun po yung mangyari, ma'am, lalo na hindi na rin siya, kumbaga hindi na rin na nga po kami nakaka-experience ng tuloy-tuloy na malalakas na ulan. So, yun po yung inaasahan din po namin. It's just that yung mga kailugan kasi dito sa probinsya ng Pangasinan, halimbawa na lang po sa may Sinukalan sa Santa Barbara, Marusay River ng Calasiao, sila ay mga nasa above critical level pa rin po kasi. And yung sa Pantal River ng Dagupan ay nasa critical level pa rin. Kasi yun nga, ito kasi yung ilan sa mga rivers dito sa province na sumasalo ng mga tubig na nanggagaling dyan sa may upstream po natin sa Benguet. Sa kabuuan, tinatayang umabot na sa higit 262 milyong piso ang pinsala sa agrikultura, 1.8 milyong piso sa livestock at 175 milyong piso sa infrastruktura sa probinsya. Patuloy pa rin naman ang pagmomonitor ng mga otoridad sa mga apektadong lugar habang inaasahan ang mas mabilis sa paghupa ng baha sa mga susunod na araw.